Kasalukuyang naglalakad si Faye pauwi sa bahay nila nang salubungin siya ng kapitbahay nilang si Aling Tess. Ang nanay daw niya, may nangyari sa nanay niya. Nagmamadali namang halos liparin ng 20 anyos na dalaga ang daan patungo sa kanila, kasunod si Aling Tess. Pagdating doon ay dinatnan niya ang nanay niya nakahiga sa papag. Tila nahihirapang huminga, nakadilat lang at nakatingin sa kisame, hindi na makasalita. Kapag ganun ang nangyayari, ang ginagawa ni Faye ay hinihilot niya ang mga daliri ng ina sa kamay at paa na naninigas. Matagal niyang gagawin yon bago mawala ang paninigas ng nanay niya. Isinara ni Aling Tess ang pinto at bintana ng bahay at saka nilapitan si Faye. Sinabi niya sa dalaga na kailangan matapos na ang paghihirap ni Aling Isidra. Dalawa lang ang pamimilian ni Faye. Ang i-mercy killing ang ina o kuhanin ang mutya ng pinunong aswang na tanging makapagpapagaling sa kinilalang ina. Hindi tunay na ina ni Faye si Aling Isidra. Inampun lang siya nito at inalagaan nang matagpuan siya sa tabi ng isang basurahan nung sanggol pa lang siya. Hindi na niya nakilala ang tunay niyang mga magulang, kaya hindi niya alam kung bakit siya iniwan sa basurahan. Utang na loob niya kay Aling Isidra ang maayos na pagpapalaki nito sa kanya kahit sa barong-barong lang sila nakatira, kaya masakit sa kanya na makita ito sa ganoong kalagayan. Bata pa siya ay nalaman na niya ang tunay na pagkatao ng umampot sa kanya. Batid niyang nagmula ito sa lahi ng aswang, gayon din ang kapitbahay nilang si Aling Tess na siyang lagi nilang katuwang sa lahat ng mga pinagdaraanan nila. Tumayo si Faye at tumalikod sa ina. Sinabi niya kay Aling Tess na hindi niya makakaya na mawala ang nanay niya, kaya gagawin na niya. Natuwa si Aling Tess sa pasya ni Faye. Aniya, ipahihiram niya ang tagabulag niya sa dalaga. Pinili na niya ito na ang tagabulag ay gagana sa loob lamang ng 24 oras. Kaya kailangan bago matapos ang oras na yon ay nakalabas na si Faye sa lugar, sa baluarte ng mga aswang. Tumango ang dalaga, patid niyang kung nakakapagsalita lang ang itinuturing na ina ay hindi ito papayag. Noon pa man ay pilit na siya nitong inilalayo sa panganib ng pagiging aswang nito. Kaya ang sumuong sa mapanganib na lungga ng mga kalahi nito ay tiyak nitong tututulan. Pero buo na ang pasya ni Faye. Handa niyang isakripisyo ang sariling buhay para sa inang kumupkop at nag-alaga sa kanya sa loob ng 20 taon. Sinabi naman ni Aling Tess sa dalaga na huwag mag-alala at siya na muna ang bahala kay Aling Isidra. Inihanda ni Faye ang sarili at isang punyal kung sakali man naabutan siya ng oras at malagay sa panganib. Bago umalis, nilapitan niya ang nakatulalang ina at ibinulong na mahal niya ito, kaya babalik siya agad para sa ikagagaling nito. Tapos noon ay nagpaalam na rin siya kay Aling Tess. Nang nasa harap na si Faye ng lugar na sinasabing baluarte ng mga aswang, ay nag-sign of the cross muna siya at saka kinuha ang maliit na bote sa bulsa na naglalaman ng langis na may orasyon ng aswang. Iyon ang tagabulag ni Aling Tess. Pinahid niya yun sa batok niya, sa leeg, sa braso at binti. Naghintay muna siya ng 5 minuto para sa epekto at saka siya humakbang papasok sa loob ng lugar. Nakasuksok sa gilid ng pantalon niya ang punyal na may pahid din ng langis na tagabulag. Maingat siya naglakad at luminga-linga sa paligid. Napakatahimik. Wala siyang makita ni isang tao o aswang, kaya nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Maya-maya pa ay may nakita siyang isang babae na nakabestida ng mahaba at may mahaba ring buhok. Napalunok siya dahil doon pa lang niya masusubukan kung may bisa nga ba ang tagabulag. Hinawakan na niya ang punyal para kung sakali man na makita siya nito ay handa na siyang lumaban. Hindi niya maiwasang kabahan sa posibleng mangyari. Nang makalapit na sa kanya ang babae ay natikilan ito. Umamoy-amoy sa paligid habang si Faye ay hindi halos humihinga sa nerbiyos. Ngunit makalipas lang ang ilang segundo ay nilampasan na siya ng babae at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa kanya. Nilingon pa niya ito. Siguradong aswang yun at hindi nga siya nito nakita, pero muntik na siyang maamoy. Nagmadali na si Faye. Kailangan niya matuntun agad ang kinaroroonan ng pinunong aswang nang sa gayon ay magawa na niya ang pakay at makuha ang mutyang makakapagpagaling sa ina. Hindi pa man siya gaano nakakalayo sa unang aswang na nakasalubong niya ay isang batang aswang naman ang kanyang nakita. Tumatakbo ng paikot-ikot sa puno
na tila ba nasisiyahan sa ginagawang paglalaro. Siguradong hindi rin siya nito nakita dahil kung nakita siya, tsak na humito na ito sa ginagawa at inatake siya. Kaya nagpatuloy siya sa mabilis na paglalakad. Sunod niyang nadaanan ay isang huklubang aswang na humihit-hit ng tabako habang namamahinga sa gilid ng bukid. Tumingin ito sa direksyon niya kaya napaatras siya, pero pagkuway umiba rin ng tingin at hindi na ulit siya nilingon, kaya mabilis na siyang lumayo roon. Marami pa siyang nakasalubong at nakita mang aswang at malayo-layo na rin ang nalakad niya. Sinunod naman niya ang direksyon na ibinigay ni Aling Tess, pero hindi pa rin niya matagpuan ang eksaktong kinaroroonan ng pinuno. Hanggang sa malapit na ng gumabi at malapit na ring maubos ang oras niya. Kung hindi pa niya makikita ang hinahanap niya, sa loob ng 3 oras pa ay babalik na siya. Dahil ilang oras din ang aabutin bago siya makalabas doon. Wala namang sasakyan doon. Maski motor, wala siyang nakitang dumaan. Nagpasikot-sikot na si Faye, ngunit hindi pa rin niya natagpuan ang pinuno. Kaya naman wala na siyang mapagpipilian kundi ang bumalik. Papalubog na rin kasi ang araw at aabutan na siya ng dilim. Paubos na rin ang oras niya. Ang kaso, sa sobrang pagod ay napaupo na lang siya. Masakit na ang mga paa niya sa paglalakad, kaya kahit ilang minuto ay magpapahinga muna siya sa tabi ng malaking puno. Saglit niyang isinandal ang likod sa puno at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagulat siya nang mapadilat at makitang kalat na ang dilim. Nabigla rin siya nang biglang sumulpot ang mukha ng batang aswang mula sa likod ng puno at sinabi sa kanyang, "Pong taya!" Napatayo si Faye at napaatras nang unti-unting lumabas mula sa likuran ang batang aswang. Nakangiti habang papalapit sa kanya. Pero bago pa siya maatake nito ay kumaripas na siya ng takbo. Nakita siya ng bata, ibig sabihin lumipas na ang oras at lumipas na rin ang bisa ng tagabulag. Naisip niyang doon na yata siya mamamatay. Hindi siya nagtagumpay sa misyon niya. Pero hindi siya papayag na mapatay siya ng mga aswang at tuwakwakin ang lamang loob niya. Bago pa nila iyon magawa sa kanya ay siya na mismo ang magtatarak ng punyal sa sariling dibdib. Hindi nga siya nagkamali. Nakita na rin siya ng ibang aswang. Natuwa ang mga ito sa nakakatakam na pagkain tulad niya, kaya nagsimula silang habulin siya. Ang mga nakakasalubong niya ay ginamitan na niya ng punyal. Sa leeg agad niya pinatatamaan at sa puso. Sa loob ng ilang saglit ay marami agad siyang napatumbang mga aswang. Kapag nakakakuha ng pagkakataon ay tumatakbo ulit siya, pero mukhang hindi nila siya tatantanan. May napapatumba siya, pero mas marami ang nagsusulputan mula sa kung saan saang panig, hanggang sa isang lalaking aswang ang humarang sa daraanan niya, kaya't napatigil siya sa pagtakbo. Ang lalaki ay may maayos na kasuotan, matipuno rin ang katawan nito at ang pinanlaki ng mata niya ay suot nito ang kwintas na may pendant na itim na bilog. Iyon na ang hinahanap niya, ang pinuno ng mga aswang. Sa pagdating nito ay huminto rin ang mga humahabol sa kanya. Nagsiyukuan ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang pinuno. Tinanong ng pinuno kung sino ang panghas na babaeng pumasok sa kanilang baluarte. Hindi nagsalita si Faye. Sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ang punyal at inihahanda ang sarili sa pag-atake. Dahil sa katapangan niya ay napahanga ang pinuno ng mga aswang, kaya't sa halip na ipalapa siya sa mga aswang ay hinamon siya nito na makipagduelo. Kung mananalo raw siya ay hahayaan siya nitong makalabas ng ligtas sa kanilang baluarte. Pero kapag natalo siya ay gagawin din siya nitong aswang tulad ng mga ibang napadpad sa lugar nila, sinadya man o hindi. Wala naman siya mapagpipilian kundi ang pumayag. Dahil doon ay naglayuan ng mga aswang, binigyan sila ng espasyo at humanay ng pabilog. Walang ibang sandata si Faye kundi ang punyal at taimtim na dasal. Umakto na siya ng paglaban. Binigyan siya ng pagkakataon ng pinuno na mauna siyang umatake. Sa unang paglusob niya ay sumablay siya. Mabilis na nakailag ang pinuno. Nang siya naman ang atakehin nito ay muntik na rin siyang mahagip. Buti na lang at mabilis din siyang umilag. Sa pangalawa niyang atake, nasugatan na niya ang pinuno sa balikat, dahilan para mag-init ito sa laban. Nagpalitan na sila ng pag-atake hanggang sa mahawakan siya nito sa leeg, ibinalibag at muling inatake, kaya nabitawan niya ang punyal. Nang nakahandusay na ang dalaga at tuguan, napapikit siya at ipinabahala ang laban na yun sa Diyos. Pagdilat niya
ay nakita niya ang nabitawang punyal na nasa malapit lang at kaya niyang abutin. Ang mga aswang naman sa paligid ay nagkakaingay, tila inip na matikman siya. Ngunit sa muling paglapit ng pinuno sa kanya, bigla niyang inabot ang punyal, itinarak sa dibdib ng pinuno, sabay hablot niya ng kwintas nito. Sinundan pa niya ang pagtarak sa dibdib ng nabiglang pinuno, kaya ang mga kaaswangan ay sabay-sabay na nag-atrasan at nagtakbuhan. Tila natakot sila sa pagkatalo ng kanilang pinuno, lalo na makita nilang hawak na ng dalaga ang kwintas ng mutya. Masayang umuwi si Faye sa kanila, higit ang saya ni Aling Tess. Ngunit nagulat na lang ang dalaga nang madatnang wala ng buhay ang ina. Tapos ay nakita niyang may mga dugo sa kamay ni Aling Tess. Anito, hindi na raw umabot si Faye. Wala na si Aling Isidra. Hindi makapaniwala si Faye. Tinanong niya ang pinagkakatiwalaang kapitbahay kung bakit nito pinatay ang nanay niya. Ani Aling Tess, dahil naramdaman na niya ang tagumpay ni Faye, kaya kailangan na niyang wakasan ang gahiblang buhay ni Aling Isidra nang sa gayon ay mapa sa kamay na niya ang mutya ng pinuno. Dahil sa sinabi nito ay inihanda ni Faye ang punyal. Natawa lang si Aling Tess, huwag na raw subukan ng dalaga na manlaban. Ibigay na lang sa kanya ng maayos ang mutya at wala na silang pag-uusapan. Galit na galit si Faye. Malinaw na nilinlang siya ni Aling Tess para makuha ang mutya, para lang sa sarili nito at hindi talaga para sa nanay niya. Paliwanag ni Aling Tess, maraming utang na loob sa kanya ang mag-ina. Dapat nga raw ay magpasalamat pa sa kanya si Faye dahil tinapos na niya ang paghihirap ng nanay-nanayan nito. Ano ba naman daw yung ipaubaya na sa kanya ang mutya nang sa gayon ay maging quits na sila. Hindi iyon matanggap ng dalaga. Dala ng sobrang galit ay sinugod niya si Aling Tess at nagpambuno sila. Tinangkang agawin ni Aling Tess ang punyal sa kanya pero hindi ito nagtagumpay. Nang sasakmalin siya sa leeg ay naunahan niya itong matarakan ng punyal sa dibdib tulad ng ginawa niya sa pinuno. Bumagsak sa sahig si Aling Tess. Kahit naghihingalo na ay sinubukan pa ring hablutin ang mutya na nakakwintas kay Faye. Subalit bumagsak na rin ang nanghihina nitong kamay. Dahil nag-iisa na lang, nagpasya si Faye na magtungo sa dalampasigan. Nang makakita siya ng bangkero ay nagpahatid siya sa gitna ng dagat at doon ay inihagis niya ang kwintas ng mutya ng pinunong aswang upang wala ng aswang ang makinabang nun.